Mga karden, magandang hapon sa inyong lahat. Ang ating subject ngayong hapon ay ang pag-promote ng paggawa ng coco sugar na isa sa mga project na ginagawa ng ating mga kaanib ng simbahan dito sa Palian Topi, South Cotabato. Kaunting lambing po sa inyo na subscribe ng ating channel Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero, at ito rin yung i-like din po natin yung ating video at i-subscribe po na at i-hit po natin ang notification bell ng ating video ng ating channel upang lagi po kayong updated sa ating video na ina-upload. Lagi po nating binabanggit na isa sa mga produkto ng ating destino ay ang coco sugar, isang natural na asukal, best alternative para sa mga diabetic person at para din sa mga health conscious. Ito ay coco sap ng nyog o yung tinatawag natin na sukang o yung tinatawag nating tuba, no? Na pagka harvest ay niluluto kagad at para hindi siya ma-spoiled o hindi masira o kasi pag nag-standby, pag-aasim na siya, so hindi na siya pwedeng gawing coco sugar, kundi ito ay gagawin ng tuba o suka, no? Sukang tuba. So ngayong hapon ay ipapakita natin yung ating paggawa ng ating mga kapatid sa pananampalataya, paano nila gagawin ang coco sugar, gaano katagal, gaano kahirap ang kanilang ginagawa para mayroong proseso sa paggawa nito. Ang pagluluto ng coco sugar, ito ay syrup na, no? Gawa na ito mula sa coco sap o yung tuba na hinarvest. Kanina pag-harvest, niluto na partially para hindi siya ma-spoil, no? Manual ang ginagawa. Ito yung pugon, no? Isang paraan o isang klase ng kalan na ginagawa ng ating mga kababayan sa community. Makikita rin natin ito sa mga bahay-bahay, no? Na nagtitipid ng gasol dahil sa kamahal ng LPG, kung kaya't ito ang kanilang ginagawa. Kasama natin ngayon sa hapon na to si Alma, no? At ang kanyang asawa na ang tawag sa kanya ay Bunso, no? Kilala sa pangalang Bunso. Ito ay effort nilang mag-asawa. Ito na ano. Gaano katagal, Alba, na lulutuin mo to? 30 minutes. 30 minutes? Medyo may katagal. Pero kanina, bago na syrup, ilang oras na? 2 oras. 2 oras, no? Yon ang pinagdadaanan ng prosesong ito, no? Para maging coco sugar, no? Bakit niyo natutunan to? Asan ninyo to natutunan? Sa experience lang namin mag-asawa. Dito na o Ito. dito na. Dahil yung mga kasama nyo rito ay ito yung ginagawa. So mga ilang container ito ng tuba? Isa. Ay isa lang. So mga ilang kilo ang magawa? Mayroon bang 1 kilo ito? Mga 3.5. 3.5 na sukal pang na ano yan, refined na. Opo. Yung refined na, no? Kasi pag may pebbles, dudurugin pa ulit. So paano tong mga kahoy? Saan nyo kinukuha yung kahoy? Tabi-tabi. Ito siya. So mga karden, ito yung pinagkukunan, mga nyug dito.
Yan, inaakyat yan. No, 3 bisis sa isang araw kung ito ay akyatin. Isang madaling araw, mga alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon. So dito nila kinukuha ito upang kunin yung tuba, no? At pagkatapos ay lulutuin nila na cocoa sugar, no? Ito ay sabi ko kasi sa inyo kanina, magandang alternatibo ito para sa mga diabetic, no? Sa mga health conscious, mas mababa kasi ang glucose nito kumpara mo doon sa nakasanayan natin na white sugar, no? Kahit nga yung brown sugar na kinakabig natin na organic ay hindi rin siya pure na talagang organic. Ito ay isang white sugar din na nilagyan ng coloring, no? Ito yung kanilang ginagawa para lamang sila ay mag-income, mag-profit ng malaki dahil hindi naman conscious yung mga kapitalista para sa health condition natin, dahil ang kanilang concern ay yung mag-profit, no? So ilang beses kayong magluto sa isang linggo, Alma at saka Bunso? 2 beses sa isang linggo. So mga ilang kilo ang napoproduce ninyo sa isang linggo? 10 kilo. 10 kilo lang. So paano, hindi na rin ba problema ang market o saan tayo magbenta ng cocoa sugar? O saan kayo nakaka-dispose, nakakapagbenta? Diyan lang sa sa may mga tindahan, saka kay Sa akin. South Tatas. Oo, kasi marami na rin tayong mga kasamang pastor ang nagiging health conscious, kaya lagi na lang pagka may gathering at nakita nila ako ay hinahanap nila ang cocoa sugar. So sa mga taga-ibang lugar na hindi pa nakaranas o nakatikim ng cocoa sugar, ini-encourage ko kayo na tumikim, bumili nito dahil tsak na hindi kayo magsisisi. Natural ito, walang halo, no? Dahil oras na ito ay may halo, hindi na siya mabubuo na asukal, no? Hindi na siya maluluto ng ganyan, no? So napakaganda, no, itong ating project. Ito yung sinasabi nating alternatibong produkto o alternatibong processed products ng nyog, maliban doon sa nakasanayan natin na kopra. Dahil itong kopra na binibenta natin ay nagmumura, no? Bumababa ang presyo, hindi katulad nitong cocoa sugar, no? Ay nagmamahal. Pag binili mo to sa mall, yung presyo na makukuha dito, yung presyo na makukuha nyo sa akin ay triple ang tinaasan nito kaysa dito sa presyo na binibigay na po namin, no? So yun po yung pagka bumili po kayo nito ay tulong na rin ito sa mga kapatid natin dito sa Palian Tupi, no? Magkakaroon sila ng sure na income, no? At makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na expenses. Yan. So ito, sinong kumukuha ng tuba? Sinong maakyat ng tuba? Ikaw, Bunso? Bunso. Ilang puno ang inaakyat mo, Bunso, para makakuha ng isang container? 25 na puno. Na puno ng nyog. 25 na puno ng nyog. Isang container.
O yun, mga karden, ganun ka kahirap, no? Dahil 25 na puno ang kailangang akitin para makakuha ng isang container ng sukang ng tuba. So ilang litro kaya yon yung isang container? 22 liters. Pero pag ginawa na yun na asukal, mga ilang kilo lang yon Tatlong and a half. yung isang container. Ha? 3 and a half lang? Oo. Ay, ganon. Akala ko kalahati. Hindi. Wala. Yan. So, ganon po mga karden, kahirap pala. No? Dahil sa ang isang container na inaabot ng 22 liters ng tuba o coco saps, pag niluto into asukal, no, ay 3 and a half kilos lang. So ibig sabihin yung 10 kilo, ilang containers yun? 10 kilo na Asukal na. asukal. Kasi yung mga 60 plus ka liters ang tuba. Wow. 60. Malwan din. Pero kung pag binita mo yung gano'n, na purely na suka lang, na tuba lang, mga magkano rin ang isang container? 150. So 60 liters, 22. So mga 3 litro. 3 litro. Ay, 3 container. So 150, 450 lang. Samantalang kung lutuin mong coco sugar, malaki-laki. Triple ang kanyang dinagdag, no? So, ay doble, ay triple ang presyo na. So, kailangan talaga ng pagtitiyaga para dito. Kaya po, in-encourage ko po namin kayo na coco sugar. Ito ay kanilang nang i-refine. Yan, mga kasama, mga kapatid. Mga ka-den, kanina ipinakita ko sa inyo paano process ng pagluluto ng coco sugar. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo ang finished product na. Ito ay naka-ready na i-dispose. So dalawang klase ang ipapakita ko sa inyo. Ito ay refined na coco sugar, no? Ito yung pangkape, kahit na anong pwede natin gamitin dito sa coco sugar, no? Ito yung refined. At ito naman yung pebbles, no? Pebbles gawa nung may mga yung pebbles na hindi pa siya natunaw, hindi siya na-refine. Ito ay ginagamit na pang dessert kung wala kayong available na pang dessert o matamis. Pagkatapos ng pagkain, pwede nating gamitin ito na dessert. So ang kagandahan po nito, sabi ko sa inyo kanina, ito ay mababa ang kanyang glucose content, no? Kumpara mo doon sa nakasanayan natin na refined sugar, no? At ito ay malaking tulong sa mga diabetic, no? At maging sa mga health conscious para maiwasan natin yung pagtaas ng ating blood sugar at maiwasan natin yung ating pagiging diabetic na individual, dahil maraming consequences kapag tayo ay diabetic, no? So ito po yung ating pinopromote. Ako, personal testimony ko, ginagamit ko ito na alternative, no? Parang supplement doon sa ating mga nararamdaman sa
sa katawan. No? Isang kutsara na sugar, i-dilute lang natin sa mainit na tubig at yun ang ating iniinom na. Minsan isang mug isang araw o kaya ay 2 mug sa isang araw. Napansin ko ay madaling nakatulong ito para iwasan yung pananakit ng aking diwang at yung madalas na pag-iihi sa gabi, nabawasan, no? Laki ang bawas. No? So, ito mga kahadin ang aking pinopromote. Hinikayat ko kayo na mag-avail po tayo nito para po sa ating kabutihan sa kalusugan natin, sa kagandahan ng ating physical na pangangatawan. Just PM me or send me a message kung paano ma-avail, kung magkano yung ating price para po ma-divorce ko sa inyo sa private message kung ano ang mga details about itong ating pinopromote na product. So ito po mga karden at thank you for watching at iniingas ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at ganoon din na i-like yung ating video, i-hit natin yung notification bell para updated po tayo lagi sa ina-upload ni Hardinerong Pastor na kanyang mga video. And mag-leave po tayo ng comment. Pwede po tayong magtanong, pwede po tayong mag-share ng experiences natin about sa natural gardening or related itong ating product na binibenta o pinopromote sa inyo. So God bless po sa lahat at sana ay magustuhan ninyo itong ating promotion ngayong hapon.